Alam nating lahat, mga kapatid, na kung ano ang puno, siya ang bunga. Isang kawikaan nating mga Pilipino na nakikilala talaga ang puno sa pamamagitan ng bunga. Sapagkat ang isang puno, hindi magkakaroon ng ibang bunga na kakaiba sa puno nito. Kung mangga, mangga, kung santol, santol, abokado at marami pang iba. Pero ano nga ba talaga ang dapat bunga ng bawat isang Kristiyano? Kasi mahirap ngayong makita, ma-identify ang pagkakakilanlan sa mga Kristiyano. Pag isinama mo siya sa mga taong hindi Kristiyano, ano ang pagkakaiba? Doon sa opisina na aking pinupuntahan araw-araw, merong mag-asawa na ang tawag nila sa isa't isa ay hindi ang pangalan, kundi love. Sabi nila pag nagpapaalam sa isa't isa, love, aalis muna ako. Mga kapatid, kung babalikan natin ang sulat ni San Juan sa ikalawang pagbasa, ito rin ang dapat na totoo na identity natin o pagkakakilanlan natin bilang mga mananampalataya. Sapagkat sinasabi ng apostol na ito, hindi lamang dapat tayo umiibig sa salita, kundi sa gawa rin. Sa pamamagitan ng ating mga gawa na nagpapahayag ng ating pag-ibig, bunga ng ating pananampalataya, yun ang pinakamainam na patotoo at batayan ng pagkakakilanlan sa isang Kristiyano. Kaya tama lang na tayo ay maging ganyan ang identity, dahil ganyan naman talaga from the beginning ang ating calling to be an agent of God's love to the people of God, to the community, and to the whole world. Pero ngayon, ba't katwiran lamang na kapag tayong may taong kilala na mayroong hindi magandang nakaraan, ayaw nating magtiwala, lalo na kung siya ay gumawa ng mga bagay na masasama, hindi ka agad-agad tayo magtitiwala. At ito ang naging kalagayan ni San Pablo sa unang pagbasa. Gusto na sanang makipagkita sa mga apostol upang sumama sa kanila doon sa Jerusalem. Pero natatakot ang mga apostol dahil alam nila kung sino si Pablo o si Saulo sa kanyang nakaraang buhay. Umuusig siya ng mga Kristiyano at baka ganito pa rin yung kanyang estilo ng pamumuhay kung kaya sila'y nag-aalinlangang tanggapin. Pero sa patotoo ni Bernabe, ukol kay Pablo o kay Saulo, unti-unting natanggap si Saulo sa hanay ng mga apostol at sumama siya sa pag-ibanghelyo, lalo na sa mga hintil. Nagkataon minsan na mayroong banta sa buhay ni Pablo at siya ipinagtanggol ng mga alagad. Pinapunta siya sa Cesarea patungong Tarsus upang makaligtas sa banta sa kanyang buhay dahil nilalabanan ni Pablo ang maling mga paniniwala na tinatawag na mga Helenista. Kung kaya, isa lang talaga dapat ang ating pagkakakilanlan, ang pag-ibig na gumagawa. Pero paano ito, mga kapatid, pwedeng mangyari sa buhay natin? Sapagkat kung ating babalikan din ang ating mga buhay-buhay, parang kuminsan ang layo-layo natin na maging salamin tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Kuminsan ay tayo nadadaig ng ating mga kasalanan at mga kahinaan, kung kaya din natin maipahayag ng hayagan, kuminsan maging sa salita, ang pag-ibig na ipinangangaral ni Kristo. Ano ang pwedeng gawin? Siyempre, una, kailangan tayo may pananampalataya.
Pero kung babalikan natin ang Ebanghelyo, ang magiging batayan upang tayo ay makagawa ng mga gawain ng pag-ibig at mapuspos ng pananampalataya, ang talinghaga ukol sa ubasan o sa ubas, sa puno ng ubas, sa sanga at bunga nito, ang magiging batayan natin, mga kapatid. Kung paano ang isda kapag inalis mo sa dagat o sa tubig ay mamamatay, kapag ang halaman ay binunot mo sa lupa, ito'y mamamatay. Gayon din naman, tayong mga tao, kapag pinutol natin ang ating kaugnayan sa Diyos, tulad ng isda ng halamang binunot, tayo rin ay mamamatay spiritually. Bagamat ang ating katawan ay pwedeng managana sa maraming bagay, pero ang ating kaluluwa, ang ating buong pagkatao, ay masasadlak naman sa dilim, sa kawalan ng pag-asa, at ito ang simula ng kamatayan ng tao kapag inihiwalay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya ang paanyaya ni Kristo, dapat tayo palaging konektado. Napakahalaga nga ng koneksyon, mga kapatid, sa ating buhay, lalo na ngayon. Kapag nawalan kayo ng wifi, nababalisa na kayo paano kayo makakakonect sa mga taong gusto ninyong pagkaroon ng connection sa mundo, sa mga balita, ayaw nating pahuhuli. At dahil nga dyan, karaniwan, marami tayong oras na ginugugol sa social media. Pero di ba dapat gumugol din naman tayo ng oras para sa Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin o pakikipag-ugnayan sa Kanya, sapagkat siya talaga ang pinagmumula ng buhay at lakas ng tao. Sabi ni Kristo, tuwirang sinasabi niya at pinahayag, wala kayong magagawa kung hindi kayo nakakonekta sa akin, sapagkat ako ang puno, kayo ang mga sanga. Paano kayo makapamumunga kung hindi kayo nakakonekta sa akin, kayong mga sanga? Mamamatay kayo, wala kayong bunga. At dahil diyan may gawin ang Diyos sa atin. Pwedeng putulan tayo ng sanga na hindi namumunga, bawasan ng mga supling at dahon upang yung sangang namumunga ay lalo pa ng mamunga. Yan ang dahilan kung bakit tayo kuminsan ay nakararanas ng mga krus, mabibigat na pagsubok sa buhay, dahil pinupungusan lamang tayo ng Panginoon ng mga sanga na maaaring hindi magdulot ng magandang bunga, kung kaya kailangan ang pruning from time to time. Kailangan ng paglilinis, at kapag naputulan na kayo ng mga supling o mga sanga na posibleng di mamunga, lilinisin ko kayo. At sinabi niya nga, nilinis ko na kayo sa pamamagitan ng iyang aking mga salita. Ibig sabihin, ang matinding kaugnayan natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pag ibang salita na ang pinakinggan natin, hindi ang salita ng Diyos, mahihiwalay na talaga tayo sa Kanya. Dahil gusto ng Diyos, bawat Kristiyano, bawat isa sa atin, ay mamunga ng sagana, dahil ito ang nagbibigay karangalan sa Ama. Naluluwalhati ang natin ng Ama, ang Diyos, kapag tayo namumunga ng sagana at napapahayag sa mundo na totoong mayroong Diyos, dahil may mga tao na gumagawa ng gawain ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos, hindi nagmumula sa tao. Kaya ito, mga kapatid, ang realidad na pinapasok natin sa araw-araw. Ano man ang ating ginagawa, ating sitwasyon sa buhay, nais ng Diyos na maging daan ito ng higit nating pamumunga. Kung tayo'y nabibigatan, lumapit tayo sa Kanya. Siguro, kailangan natin ng kaunting pagbabawas ng mga bagay na hindi natin kailangan sa buhay upang tayo'y mamuhay ayon na lamang sa kalooban ng Diyos.
At ito ang patutuo ni Pablo sa kanyang buhay, na siya sa simula talaga ay napakasamang tao. Pero dahil siya ay naputulan, sabi nga ng iba, pinuputulan ng sungay, pinuputulan ng mga bagay na hindi kailangan, kinukurb ng Diyos ang hulma upang makita ang mukha niya sa atin at magawa din naman natin ang kanyang mga gawain. Yan ang patutuo ni Pablo sa kanyang buhay, kaya siya naging isang masugid na tagasunod at tagapagpahayag ng mabuting balita ni Kristo. At ngayon ang tanong sa atin, tayo ba bilang mga tao at bilang mga Kristiyano ay makikilala sa mga gawain ng pag-ibig? Paano natin ipinakikilala ang ating mga sarili sa lipunan at pamilyang ating mga ginagalawan? Dahil ba marami tayong mga bagay na masasandalan, kaya tayo nakikilala? Maganda naman kung meron tayong mga naging achievement sa buhay. Pero ang pinakamainam na achievement ng tao, lalo na ng isang binyagan, ay makilala si Kristo sa kanyang buhay at sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Yun ang isang pagkakakilanlan at totoong identity natin kung babalikan natin si Apostol San Juan. Kaya mga kapatid, para bang pinapag-uusisa tayo ng ating mga nakaraan, paano tayo nakikilala at paano natin ipinapakilala ang ating sarili. Sapagkat kung hindi naman pag-ibig ng Diyos ang nagiging daan upang tayo makilala, kundi tayo ang kinakikilala, hindi ang Diyos, parang merong mali. Sapagkat paano mapaparangalan ng Diyos kung hindi siya makikilala sa kanyang mga gawain, na tanging isang buhay na Kristiyano lamang ang pwedeng gumawa? At tayo yun, mga kapatid. Sana ipakinggan natin ngayon ang pangungusap ni Jesus, sapagkat ito ang malakas na kanyang panawagan. Maging saksi tayo ng kanyang pag-ibig sa lahat ng dako, sa lahat ng pagkakataon, at sa ating buong buhay. Amen.